Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is Meisha. I'm from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong August 17 to 23. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Sa baba ng video, pakicheck na lang para sa mga magpapa-personal reading. General reading tayo, Taurus, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, tatandaan nyo palagi, energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Okay. Kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa kahit kanino man. Meron tayong Gemini, Virgo, Capricorn, Libra. Dito sa situation na to, there's a promises ng isang tao na want to be peace o kaya hindi yung nagkakaroon siya ng nagjajapanis ko kayo. Yung maturity. It's more on maturity. Kumbaga, no? Yung may tao pero dito na sitwasyon na gusto na yung kapanatagan. Ganyan, panatag na yung loob, want to be peace, gusto na ng ibang buhay, or gusto nang tapusin yung mga bagay o sitwasyon na hindi na nag-work sa kanya anymore. Ganon. Siguro may mga itatapusin yung iba, pinakita ko dito, pero magiging more peaceful ka this time sa nakita ko dito. When it comes sa man naman, maaring ikaw ito or someone, magkakaroon ng mga questioning, quarrel, or any situation na magkakaroon ng mga pwede siyang partnership, pwede siyang commitment, ganyan, mga promises, situation, yan. Meron ako nakikitang ganun sa iba sa inyo. Sabihin, maaaring nandito ka na sa sitwasyon mo na makakaroon ka na ng paninindigan sa sarili mo sa isang bagay o sa isang sitwasyon in life na pwedeng sa love, pwedeng sa romance, pwedeng sa trabaho, money, or sa career situation nyo, pwede doon, no? Kung sa mga aspeto ng buhay nyo yan, nandun ka na sa sitwasyon mo na you want to be more on positive thinking. Ganyan. Sa iba naman sa inyo is, andito yung may mga partnership, maaaring magkakaroon ng mga contract, no? Mga kontrata, situation, may mga partnership, there's a cycle of situation na pwedeng magbago sa iba. May mga promises, commitment, there's a dealing din, ako na nakikita dito. Kaso, merong mga sitwasyon na maaring nahahatakan ng nakaraan or may mga situation na nababalik-balikan, no? May retirement din ako na nakikita sa iba sa inyo. Maybe you're retiring something, going toward, kasi may tatapusin ka na rin with the 35. Yan. Di ba ka dito may nag-retire na o someone is retirement. Yung nakikita ko sa inyo. And then, you're using your wisdom o nahandun na rin yung clarity to finish something into your life. Yan. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Iba dito extension to. Halimbawa, kung hindi naman, wala nga sa trabaho, hindi naman kayo umalis doon. Pero magkakaroon kayo ng mga extension. O kaya sa career na tinatahak mo, siguro i-extend mo yung sarili mo. Ganyan. Kumbaga, mas marami ka pang idea na gagawin when it comes sa sarili mo, sa work mo, sa career mo, ganyan. Or any extension, baka habaan ka ng kontrata, ganyan. Sa iba dito is, maaring another path, no, sa iba, sa inyo, or another direction, kasi handito na si finish line. Yung iba sa inyo, siguro may mga stagnant situation pa, maaring sa iba ganun. Pero there's a lack, there's a growth coming din sa iba sa inyo.
yung mga achievements, situation, also abundance is coming. Basta mag-keep moving ka lang to reach your goal. Always try to make it balance yung situation and end the situation na hindi mag-work sa'yo anymore. Makaka-receive ka raw ng communication, information, ganyan. Magkakaroon ng transformation sa iba. May mga iisipan ka na bagay-bagay how to transform sa iba sa inyo o kaya bagay-bagay na want to let it go. Yung mga ile-let go nyo. Yan. You use your intellect this time and wisdom. Iba sa inyo, maaring you are networking, nasa public place kayo, there's a group ako na nakikita or maraming tao. May mga audience, hindi ko alam in what way yung part na yun. Pwede rin kasi na promises when it comes to a married, promises when it comes, or kaya partnership when it comes to new contract or trabaho, pwedeng ganun. Kung ano yun. O maaring naman ikaw nasa public place ka, ganyan. Maaring ang pinagtatrabahuhan mo maraming tao. Maaring pabrika, teacher, doktor, kung ano man yan, networking, o kaya artista, kasi may mga fame din ako nakikita sa iba, public, ganyan. Kung ano man yung Facebook, Reels, TikToks, mga ganyan. Sa iba sa inyo. Energy ni Taurus. Energy niya. Okay. Energy mo, marami kang isipin. Bagay-bagay. May mga pag-iisipan kang maigi o mabuti. Ganun. Yun ang energy na nakikita ko sa inyo. Siguro may mga isipin ka na gusto mo na ganitong trabaho, gusto ko na mag-umpisa, gusto ko nang lumipat, o kaya paano kung mag-uumpisa ako, anong mangyayari, may mga ganun sitwasyon. May mga pag-iisipan ka dito. May mga sitwasyon na mas more kang magiging patient. Yun ang nakikita ko dito. Also, sa iba sa inyo, ano to pang sariling kapakanan. Ang pag-iisip na to. Kumbaga, walang ibang related, ikaw mismo. Kasi di ba, pinsan pa nag-iisip tayo, iniisip natin pati yung pamilya natin, pati yung kung sino man yan, di ba? Ito, it's more on yourself siya. Dito. Related siya sa money, related siya sa work, related siya sa stability, ganyan. May mga iisipin ka na isang sitwasyon. Pero wag ka magmamadali, sa nakita ko dito, kasi pag nagmadali ka, medyo hindi rin magiging maganda yung, yung resulta. Kailangan, you need to plan, dito sa situation mo. Yun. Parang nandito ka sa sitwasyon mo na kung anytime na kung ano man yung dumating na problema sa buhay mo, hindi ka natatakot. May mga bagay o sitwasyon ka na parang nirarush mo. Ganun ang nakikita ko sa'yo dito. Pero basta wag mo irarush, ganyan. May mga bagay na o sitwasyon na parang unstoppable ka dun sa bagay na yun. Gagawin at gagawin mo. Ganun. Nagiging minsan impatient ka, minsan patient ka. Parang ganun sa sitwasyon. May mga may mga parang gusto mong nag-over past thinking ka in a situation kasi dito sa situation mo. Sa iba sa inyo sa iba sa inyo. Medyo ingat na lang din kasi baka at the end hindi maging maganda yung resulta. Planuhin yung maigi dito. May mga isipin ka raw. Tingnan natin parating. Ano parating kay Taurus? Parating kay Taurus. Devil. May devil lumabas. Ano ba yun? Parating sa kanya.
Okay, parating sa'yo, niyang, may angel ka, oh, angel and the devil, oh. Tapos may tower ka pa, panalo. Ano ba yun? Yan lang. Makaka-receive ka daw ng text message. Nasa malayo. Yung magte-text. Ikaw magte-text or siya magte-text. In a distance eh. Pwedeng nasa ibang bansa, nasa ibang lugar. Parating sa'yo, ano eh, nandito ka sa sitwasyon mo na mag-isolate ka sa sarili mo. Ganyan, magkakaroon ka ng mga doubt in a situation. Ganyan, may mga doubt situation ka. Ganyan, may mga sitwasyon na magiging unproductive ka or hindi ka mag-a-action. May mga ganun kasi mag-isolate ka nga. Yun ang nakikita ko dito. Parating, medyo konting frustration. Ganyan, magkakaroon ng frustration about thinking sa mga actions mo. Parang hando ka sa sitwasyon mo na, yun nga, sabi ko, di ba, doubt sa sarili, ganyan, o kaya may magda-doubt ka in a situation of new sa iba sa inyo kasi andito si Angkor, di ba? O kaya andun yung sitwasyon na may mga makakaisip ka ng mga few options, yan may mga isipin ka ng mga few options sa buhay mo, maybe thinking of a negativity, what if, ganyan may mga ganun, may mga sudden changes din ako na nakikita sa iyo. Yun. Sa iba naman sa inyo, parating, pag-uusapan ka eh. Pag-uusapan ka dito. Ibig sabihin, may mga chismis, no? May mga chismis na maaring masagap mo, maaring may mga chismis na hindi rin maganda sa pandinig. Yun na nakikita ko sa iba. Kaya medyo magkakaroon ka ng, frustration. Or pwedeng hindi siya, maririnig mo yung information na yun. Pwede sa iba ganun. Yun na nakikita ko dito. Merong mga situation na hindi mo aasahan, syempre. Mga expected and unexpected thing na ikakashock mo. Dito, tingnan natin Bakit po siya malulungkot? Ay, malulungkot ka raw. May taong nang loloko. May kaka-frustrate ka. Okay, parating sa'yo, you need to be aware, no? Kasi pwedeng merong ibibigay sa yung sign sa universe para mag-wake up ka in a situation sa nakikita ko dito. Kaya nandito si pag-isolate din. Yan, magkakaroon ka na pagdadalawang isip. Iba dito related to a lovers. Related iba dito to a project, job, ganyan. Mayroon ako nakikita na tao na nagsisinungaling. Or someone is meron siyang hinahide, no, na pwedeng hindi niya sinasabi sa'yo, o ikaw, hindi mo sinasabi doon. May mga ganun situation. Ako na nakikita dito. Bakit may dalawang tao? May tao dito na nagdadalawang isip? Or dalawa yung people? Kasi may may nabababae ng lalaki. May sneaky person. Din ako nakikita dito. Yun. Tingnan nga natin. Universe, explain mo nga sa akin to si Okay. Kasi lumabas kasi si Devil, kaya medyo iba yung thinking ko kay Devil. Kaya sabi ko, ay may something. Mga taong galit din sa'yo, no? Dito sa sitwasyon, may hindi ka nalalaman. Or hindi mo nakikita o binabaliwala mo, parang gano'n. Sa nakita ko dito, sabi ko sa'yo, meron eh. May something eh. Ibig sabihin, parating, may taong naghihigpit dito. Pwedeng ikaw ay naghihigpit or someone is maghihigpit. Pwede rin na this at a time na kailangan mo maghigpit ngayon sa pera or maghihigpit ka na ngayon sa pera, ganyan. And then, ang nakikita ko rin dito,
may sabi ko nga 'di ba may mga sudden change happen. Siguro sa iba sa inyo when it comes sa work, ganyan. Sa iba dito is becomes sa family or relationship. Siguro andito yung sitwasyon na aalis ka sa isang sitwasyon na hindi ka na masaya, hindi na work sa'yo, ganyan. Sa iba naman sa inyo about separation when it comes sa relationship, sa family, may isang sitwasyon, ikaw or someone dito na hindi siya tutupad sa pangako niya or hindi niya yung promises, kanya i-break niya yon. And then also, hindi, yung iba sa inyo, be stable muna ha. Maghigpit kayo sa pera para maging stable kayo. May mga conflict din ako nakikita dito. May mga pagpapabaya. Yes, sabi ko nga tulad kanina, unexpected change, di ba? May burden eh, no? Kasi dito siya, oh, may burden siya. Sa nakita ko to. Iba dito is may sitwasyon na may stuck ka or may sitwasyon na matatrap ka. Yun ang nakikita ko dito. Kung isipan mo maigi, no? Sana hindi nyo energy nakuha ko. Ano dapat iwasan ni Taurus? Sa iba sa inyo, may mga blinlock na kayo sa buhay nyo or someone's blocking you, ganyan. May magkakaroon na kayo ng choices in life, ganyan. Sabi dito, you need to face your fear. May mga difficult decision na kailangang pag-isipan at desisyonan, sinasabi rin. Yun. Dapat iwasan. Okay. Meron kang 9-9, no? Yung iba dito siguro dito sa situation, sabi ko 'di ba parang may taong naghihigpit, maaring yung tao na yon is pinaghihigpitan kanya na wag ka na lang muna umalis-alis, wag ka na lang yung parang ano mag-focus ka na lang sa sarili mo muna, yung ganun. Halimbawa, may nag-aya sa'yo, kaso yung tao na yon ayaw niya na makasalamuha ka muna. Kumbaga, pumirmi ka muna sa bahay, pwedeng ganun. Na naghihigpit, ganyan. Dapat mong iwasan mo yung, syempre, yung overthinking, no? Iwasan mo yung ma-burnout ka, anxiety, chaos, and stagnant, syempre. Iwasan mo yung exhaustion, yan, yung isang sitwasyon na hindi ka magkaroon ng guard sa sarili mo or limit in a good way. Iwasan mo yung mga tao na ang hanap lang naman sa'yo ay chismis, ganyan. Iwasan mo yung mag-isolate sa sarili mo, yung mga frustration. Siyempre, iwasan mo yung tulad ng sabi ko dito, di ba? Yung pabayaan mo yung iyong social life. Siyempre, you need to be happy rin minsan sa nakita ko dito. Kumbaga, mag-refresh ka rin kung kinakailangan. Yun ang nakita ko dito. So, iba siya, may sakit kayo? Parang may nakita akong tao may sakit dito. Hindi ko alam kung may ubo ka ba, sipon, may ganun. Ako nakikita. Pwede rin na overdrink, may rin yun. No, iwasan mo yung mga chronic stress, ikaka-stress mo, yung hindi ka magpursige o magtiyaga in a situation, is not to fight something in your life. Yan, iwasan mo yung mapanghinaan ka na loob, syempre. Isa yun. No. Syempre, mag-trust ka sa intuition mo rin, ang sinasabi dito. Iwasan mo yung is not to accept something na dapat i-accept. Yun ang nakikita ko dito eh, no? Syempre, mag-relax ka rin, ano, dito. Mag-relax ka at magpakasaya ka rin. Hindi naman ko sinasabi na magwalwal ka.
Kumbaga, kapag may mga time na kailangan mo rin mag-happy-happy, together with your friend, mag-go ka, ganun. Kamusta ang love niya? Iwasan yung mga struggle, yung mga tao na ayaw sa inyo. Love ay sa love lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, pamilya. Kamusta ang love ni Taurus this week? Love ni Taurus this week. May iba sa inyo mahilig kumain ng ramen or noodles, no? Siguro this week siguro kakain ka ng ramen or noodles. Loves. Ay, ganun. Vice versa tayo, ha? But may tao nagdadalawang isip. May tao nagdadalawang isip eh. Ay, ganun. Okay, when it comes sa love, andito yung may nagkahiwalay, no? Tulad ng sabi ko kanina. Yes, kung kayo is nagkahiwalay, kasi nandito yung sitwasyon na hindi na rin masaya eh. Hindi naging matatag yung relationship, no? Kumbaga, nagkaroon ng doubt sa relasyon. Oo, maaring handito yung point na maaring ikaw mahal mo siya, or siya mahal mo siya. Hindi yung pag-iisip, minahal ba niya talaga ako? Mahal ba niya ako? Parang nandun sa sitwasyon na yun. Parang nag-iisip siya ng point na gano'n, no? Ikaw ito or siya. Parang ginawa ko naman yung lahat. Ginawa ko naman yung effort ko, yung hard work ko sa relationship. At parang, ba't gano'n? Parang may kulang, bakit hindi naging success, hindi naging masaya, hindi naging good, kumbaga hindi naging maganda yung result at the end. No? Kumbaga nandun yung sitwasyon na nakipagsapalaran ang isa sa inyo in this relationship. Yun na nakikita ko dito. Nag-jungling yung relationship. Kumbaga napaamo ng isa yung relationship. Ganun. Napaamo lang siya. Kung mahal ka niya, isa sa inyo nagmamahal. Isa sa inyo dito, mahal niya yung sarili niya. Kaya sabi ko, di ba, parang nandun yung thinking na minahal niya ba ako, ganyan-ganyan. Pero kasi, mari nagkaroon ng two-person no? Dito. Hindi ka nag-isa sa relationship. Or vice versa tayo. Kung kayo naman is in relationship. Kung kayo is in relationship, maaari nag-aaway kayo o nagkakaroon ng mga problema sa inyo. May mga wino-worried dito sa relationship na to, no? Sa nakita ko dito. Siyempre, sabi ko nga dito, may mga doubt. Yan, parang nahandun na napaiisip ang isa sa inyo sa relationship. May mga sitwasyon na hindi kasi masaya, parang hindi pa siya nagbi-build ng matatag yung relationship. Matagal man kayo o hindi, maaring kung matagal kayo, maaring nagkakaroon ng changes or bago kayo, ganun din, no? May mga unhappy situation dito sa relationship. Maaring isa sa inyo is very supportive, yung isa hindi naman ganun ka-supportive. Maaring nagkakaroon, hindi siya stable actually, no? Hindi siya stable. Tinatry naman i-workout no? Tinatry namang, hindi naman yung effort nung isa, no? Tinatry nyo i-workout itong situation o itong relationship na ito. Tinatry paling balansehin yung situation sa nakikita ko dito. Kasi bakit ganun? Parang may iba. May tinatago yung isa. Isa sa inyo may tinatago. As in, sana hindi mo to energy, no? Dito kasi, unhappy to. Hindi siya stable. Anytime, may pwedeng isa sa inyo, nahahatak siya ng nakaraan, maaring ganon, or pwede naman, in a situation is, yung isa sa maaring sa'yo, sa part mo, meron kang di nagdadaanan na problema, kaya ganito yung lumalabas. Pwedeng sa side naman niya, ganun din. Kung kanino ganun. Pero sa relationship na to, may something hidden, no, na pwedeng mabunyag by next year. Sabi ganun. Na pwedeng mabunyag by next year. Or in a divine timing, yan. Maaring makaka-receive ka ng information or
may taong magsasabi sa'yo. Yun nga lang kung maniniwala ka or hindi. Yun ang nakikita ko dito. Or pwede rin na may alam ka na, ganyan. Pero may hidden sa relasyon. Yun ang nakikita ko dito. Sana hindi mo lalang to energy, 'di ba? Kasi hindi siya maganda. Kanina naman energy yan, have faith. Okay, sa nakikita ko sa'yo, may travel ba kayo? Para may travel iba dito. 6 days, 6 weeks, 6 months? Ganyan. O by next year, o January, ganyan. February, January, February, ganyan. Dito sa sitwasyon mo, nagkakaroon ka ng mga plano, no? Nagkakaroon ng mga pagpaplano. Teka lang. There's a plan. May plano akong nakikita sa'yo, pero yung plano na yun medyo delay, no? May i-delay ka ata dito. May delay situation ako na nakikita sa'yo. Ganyan. May mga iniisip ka na parang you feeling lost or you feeling loneliness in a situation sa iba sa inyo. Meron din na may pag-withdraw, no? Ako nakikita dito. Maaring may withdraw ka na or bumitaw o umalis o lumaya ka sa isang sitwasyon mo into your life. Yun na nakikita. And you're starting a new beginning sa buhay mo. Maaring nahandun na yung adventurous or yung mga new planning, new exciting plan, you're taking a risk. Parang may risk ka na ginawa sa buhay mo. May mga creating something into your life. Pwede rin na lumabas ka sa iyong comfort zone. Pwede rin yun sa nakikita ko dito. Yung iba sa inyo ganun. Yun na nakikita ko And then also sa iba dito, meron ka daw isang sitwasyon. Sa iba merong isang sitwasyon ka into your life na you are sacrificing pointless. Parang may ginagawa ka na walang kabuluhan. Hindi ko alam in what way, hindi ko alam. Pag-isipan mo maigi. Pwedeng pwedeng overthinking ka, nadidisconnect ka sa mga plano mo. Pwede yun. Kasi parang, ba't ka madidisconnect? Parang wasting time, wasting thinking, di ba? Parang pointless nga. Hindi naman kailangan maging ganun. May mga ganun sitwasyon. Example ko lang yun And then also, merong hindi ko alam kung ikaw. Someone, may nakikita akong hospital, doctor, confined. May ganun. Iba sa inyo, lalabas sa lalabas sa yung totoong feelings nyo. Kumbaga, hindi mo maitatago yung, malungkot ka, hindi mo maitatago yun. Kumbaga, makikita sa face mo na may pinagdadaanan ka. Or someone into your life. Pero ikaw to May lungkot. May mga plano, no? Ako nakikita sa'yo dito. May mga plano, situation. Maaring may mga celebration coming sa inyo o kaya may mga having fun, happiness, enjoyment, kanya reunion, or any plan. No, pwede rin na uuwi ka ng Pilipinas, uuwi ka ng probinsya, or someone's pupunta ng place mo o galing probinsya. May mga ganong sitwasyon, vice versa. Ako nakikita, maybe sa iba sa inyo is 4 days, 4 weeks, 4 months. Dito baka before ending of
year, maaring ganun sa iba. Diba? Kasi month 4 yun eh. May mga getting together, either close relationship, family unity, reunion, parties, events, surprises, yung mga ganung sitwasyon. And also, pagpaplano when it comes to something wedding, hindi ko alam kung pupunta ka ng wedding, may mga pag-uusapan ba kayo related to a wedding, may mga ganung sitwasyon. Ako nakikita, o mga parties, may mga ganun. Ako nakikita dito. No, magkakaroon ka ng decision making. May mga sitwasyon na ipiprepare dito, no? Sa iba sa inyo is you preparing something. Yan, may mga, sa iba dito expansion to, sa iba dito is travel, sa iba siguro is may mga gusto ka ma-discover, maaring ganun. Yun ang nakikita ko dito. Pwede rin na may mga pag-uusapan kayo or may mga planning when it comes to bahay. Ganyan. Yun ang nakikita ko. Pwedeng bibili ka ba ng bahay, magpapagawa ka ng bahay, o kaya renovate ng bahay, something ganun. O bibili kayo ng lote, mga ganun sitwasyon. Nandun yung thinking na saan tayo titira, sa probinsya ba, sa ganito pa, may mga ganung plan sa iba sa inyo. O kaya iba dito is related siya sa trabaho ha. Ganyan. Okay. Universe, explain mo sa akin si ano. Ay, naku, hindi maganda. Dito sa sitwasyon, meron ka daw mga i-analyze, ano? Pwedeng pagkakapirahan, pwedeng business, malaki maliit dyan. May mag-o-offer sa iyo no, dito. Maaring iba dito, magkakaroon kayo ng thinking about investment or about plano ng business o pagkakapirahan ito sa nakikita ko. Pero napanghihinaan ng loob sa nakikita ko dito, yun. Kasi meron ka daw mga ipaprogress, meron ka daw mga i-analyze, parang you're thinking about the strategy, may mga ganong situation ako nakikita dito. Yun. And also, meron ako nakikita dito, hindi ko alam, baka baliktad sa inyo ha, kasi dito kasi sa baraha ko, babae. Pwede kasi dito, vice versa, no? Dito, kung hindi naman ikaw ito, alam mo, babae ka, hindi ikaw ito, ibig sabihin, yung kapartner mo yan, o yung kapatid mo, o yung sino man sa ano mo, i-connect mo. Kasi wala namang almost gender din dito kasi, no? Hindi kasi pinopoint yung si gender dito. May tao dito na selosa, or ang moody. Yan, moody siya. Kasi may lalaki rin eh, no? Pwedeng lalaki rin sa iba. Lalaki or babae kasi andito sila, no? Ako nakikita dito, yan, moody type, kakilala mo siya, syempre. Unfaithful, liar, patay tayo dyan. Sana hindi ikaw to. Manipulative. May bullying din ako na nakikita dito. Meron ding, may pagka-hot temper. Ikaw or someone is hot temper. Siguro madaling magalit, ganyan. Madaling mabwisit, mainis, ganyan. Meron ditong ano, parang kailangan mas maintindihin mo siya or pakinggan mo siya. Pwede yung parang naghahari-harian, parang ganun. No, baka hinahawakan ka niya parang sinasasakal ka sa kanya, pwede rin yun. Troublemaker, baka ibig sabihin, wag sana ikaw yun, ano, yung palagi, sa kanya nag-uumpisa palagi yung away, yung hindi pagkakaintindihan, pwedeng ganun. Kasi nga, siguro pagka siloso at silosa, ganun talaga. Also, masungit eh. Or may tao na magagalitin. Expect the unexpected, may mga gaganap. Unexpected a flow of emotions. In a 3 days, 3 weeks, 3 months, 3 hours. Pwedeng nakaraan na, pwedeng magaganap pa lang sa iba. Yan, may mga magaganap na pain. Yan, may mga deep hurt, may mga disappointment sa iba intense ito, sa iba naman unexpected siya talaga. Pwede siyang emotional pain, pwedeng sorrow, conflict,
pwede sa iba, malaki o maliit yun. Loneliness, maiiyak, or malulungkot, pwede. Trauma, there's a loss also. Maraming klase ang loss. Ayoko naman kayong pangunahan din. Lalo na yung mga iba na iniisip nila na na negative siya. It's a warning, no? Sa mga malalawak ang pag-iisip. It's a warning. Kasi pag walang warning, hindi ka magkakaroon ng positive outcome. Kailangan mong malaman yung warning sign para maiwasan mo at magkaroon ng positive sign. Kaya nga maraming nai-scam, di ba? Yun. Kasi hindi nakikinig in your intuition there, syempre, sa mga sign. And then may mga loneliness, may taong aalis siya sa play, ano to? Sa pudar mo, pudar mo. Yung isa-separate niya yung sarili niya sa'yo, or ikaw isa-separate mo yung sarili mo doon, in any situation. Ganyan. May unhappy situation, depression, separation, pwedeng pagkalito o hindi pagkakaintindihan, heartache, pwedeng ganun sa iba sa inyo. May mga ganung sitwasyon na pwedeng maganap sa taong kakilala mo. Pero magkakaroon pa rin naman ng resetting or magkakaroon ng pagbabati pa rin kahit papaano sa nakikita ko dito. Sa iba sa inyo ha, sana lahat kayo ganun. May union ano sa iba. Magkakaroon ng union or togetherness sa iba sa inyo. In 2 days, 2 weeks, 2 months. Okay. Meron kang isang sitwasyon na nagtitiis, nagtitimpi ka at nagpapakatatag ka. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. No, meron kang situation na pinag-iisipan para may mga decision making or pagpapasya ako nakikita sa iyo. Pero hindi ko pa nakikita ang gagawa eh, no? Walang gawa. Pero iniisip mo siya, no? Dito, use your mind and intellect. If you want to crossroad, if you want to pursue something into your life, gawin mo. No, dito sa nakikita ko dito. There's a new beginning din kasi sa buhay mo this time. Pag nagpasya ka talaga dito. Pero huwag ka magmadali. Siyempre pag-isipan mo. Pero minsan kasi huwag ka magdalawang isip. Kailangan mo rin harapin yung fear mo. Kumbaga, kailangan mong, kung ano yung magiging resulta niya, di ba? Eh di learning, yun lang yun eh. You need to learn. The more na nagkakaroon ka ng learning, the more na magiging matatag ka. Yun. Meron ka daw gustong pusukan. I-focusan this time. Yun. May mga pagpapasyahan, may mga parang you want to use or you need to use your wisdom to clarity yung mga bagay o sitwasyon na gusto mo sa buhay mo. Tandaan mo, you are the authority of your life. No? Ikaw at ikaw ang magdidesisyon para maging maganda yung buhay mo. Dito. May papasok na pera sa inyo. Sa iba sa inyo, new job, new work, ganyan. Kumbaga, sabi ko nga may pagtahak ng ibang direction o may mga new opportunity coming, beginning of a cycle situation, may mga magbabago sa buhay mo, may lungkot no? May mga disappointment, kikimkimin yung mga ito sa nakikita ko dito. Maaring may tao na want to commit, pwedeng past relationship, or pwedeng kapatid, pwedeng a person na na-connected sa'yo. May mga mariremanizing ka daw na mga sitwasyon from the past, ang sinasabi dito. May failure situation, loneliness, regret, meron. May mga, basta magkakaroon ka na pag-isolate, disappointment, yes, pagbabago, pagkikimkim na mga nararamdaman, yes, meron. Someone want to commit, Ako nakikita dito. Or thinking for a commitment. May malalaman ka daw katotohanan. And may mga collaboration. Dealing, collaboration, partnership, situation, tulad ng nandito kanina. Arigato namaste, Kalbis.